Kumusta mga tropa? Nandito na naman tayo. Meron na naman tayong bagong kahon dito. Ito po ay box ng Squire. Tingnan natin kung ano yung laman. Merong trem bar from Squire. Tsaka Allen wrench. So, ito yung laman. Jaguar from Squire. Unti-unti natin hubaran. Ayun, oh. Yun. Jaguar Squire. So ito mga tropa, ito na nga yung ating Squire Jaguar na gitara. So konting specs lang, mabilisan. So yung body niya ay poplar, Jaguar style yung katawan. Siyempre para siyang Jazzmaster. Tapos gloss polyurethane yung finish. These specs are based from the website of Fender under Classic Vibe 70s na Jaguar. So yun. Tapos yung neck niya, maple. Yan, maple po yan. Tapos meron siyang neck binding. Ito, yung kulay cream na yan. Ayan, ito. Yan. So, yun nga, kulay cream yung neck binding niya. Tapos yung finish ng neck ay tinted glossy urethane. Yung shape ng neck nito is C-shape. So, ito yung medyo manipis. Pag hinawakan mong ganon, medyo manipis siya. Tapos, radius, 9.5 inches. Number of frets, 22 frets. Tapos yung scale length nito, 24 inches lang. So, para lang din siyang Les Paul, yung scale length. Yun yung sukat mula dito sa nut papunta sa saddle, sa bridge. Ayan. So 24 inches. Tapos yung 22 frets. Yung adjustment ng truss rod ay dito sa headstock. Yan. So typical Fender Strat Telecaster. Parehas ang adjustment ng truss rod. Tapos sa hardware naman, 6 saddle vintage style with non-locking floating vibrato. Ito yun. Ito, tapos ito yung non-floating vibrato niya. Dito nyo ikakabit yung trem bar. So sinusok-sok lang siya. Ewan ko kung matatanggal ba yan o no. Eh since hindi naman ako mahilig magganto, okay lang, di ko na ikakabit muna. Tapos, backplate. Yan, merong pangalan ng Squire, 4 bolt. And then, yung hardware finish niya ay nickel daw. Tapos yung, syempre yung ating pickguard is tortoise shell, 4-ply. Okay. Magaan yung strings niya, malambot. Nines yung na-in-install, parang ito yata yung standard na in-install ng
Fender Squier sa kanilang mga stock na gitara. So, manipis siya talaga. Hindi ako sanay gumamit ng manipis na string kasi nasanay ako sa tens. Medyo hindi naman siya ganoon kakapal. Pero to manipis talaga yung string niya. Yung kanyang tuners, ayan o, vintage style din yung ano niya. Siyempre kaya nga tinawag na classic vibe eh. Diba? Classic vibe, 70s yung specs na itong Jaguar na to. Medyo maraming nako-confuse dito sa mga controls niya. Ito yung ating Kajima na Jazzmaster. Makikita nyo yung switch niya is nandito sa ibabaw. Toggle switch yan, 3-way switch lang. So sa baba, yung neck, middle, gitna, dalawa silang gumagana. Tapos yung sa taas is ito lang. Yan. So ito napaka-plain and simple ng controller nito. Bridge, middle, neck. Si Jaguar naman, kailangan nakababa tong switch na to para gumana tong controls na to. Yan. So, pag naka-up yan, open yung bridge. Pag naka-up tong pangatlong switch, gumagana si bridge. Pag binaba mo yung pangalawang switch, mamamatay ito, ito lang gumagana. Okay? Pag pinatay mo naman to, patay sila parehas. So, kailangan isa sa kanila nakaangat. Depende sa kung ano yung ginagamit mo. Pickups. Ngayon, yung isa namang controller yung nasa taas. Kapag inangat mo naman yan, gagana tong dalawang roller. So, ito yung volume. Ito yung tone. Pero, pag ito yung naka-engage, patay na tong switch na to, wala na yung silbi. Ang gumagana lang na pickup is tong neck. Kaya siya tinawag na rhythm circuit. Kasi ito yung rhythm pickup. So yan. Ating Jaguar. Nasingin natin. Maalala ko pala, nakalimutan ko sabihin doon sa specs niya na yung nut nito is bone nut na siya. Tapos yung fingerboard niya, ang nakalagay sa website is Indian Laurel, which is hindi ako ganong familiar. Tapos yung pickups niya ay Fender designed na Alnico single coils. Hindi sinabi kung Alnico 2, Alnico 5, basta nakalagay lang doon Alnico. So, kumusta mga tropa? Dito na tayo sa ating initial testing out of the box ng ating Squier Classic Vibe 70s na Jaguar. Meron nga pala itong dalawang circuit, yung rhythm circuit at saka yung lead circuit. Makokontrol mo siya dito sa switch na to. Pag nakababa yung switch na to, ibig sabihin gumagana yung lead circuit, which is itong control sa baba na yan. Volume, tone, bridge pickup on-off switch, at saka neck pickup on-off switch. So pag nakataas yan, naka-on yung pickups. Ito naman yung tinatawag na strangle switch. Kapag ka nakataas, off yung strangle switch. Yung strangle switch para siyang treble booster. Parang ganun yung kanyang effect. So pag nakababa yan, maririnig nyo, mas matinis yung tunog niya kasi tinreble boost siya. So testing muna natin yung bridge pickup na naka-off yung strangle switch. Volume 10, tone 10. Bali nakarekta lang tayo sa ating Focusrite Scarlett 2i2 audio interface. Wala akong ginamit na kahit na anong plugins. So basically, ito yung raw na tunog niya. Super dry. Okay, so ngayon naman, i-on natin yung strangle switch o yung parang treble boost.
So yun na, marinig nyo, medyo umangat yung treble niya or yung tinis. Medyo mas naging makalansing yung string. Patayin natin ulit. Ngayon, i-on natin yung neck pickup. So, para siyang middle position. Neck tsaka bridge, parehong gumagana. Pakinggan natin. Okay, i-on natin yung strangle switch. Off natin ulit yung strangle switch. This time, papatayin natin yung bridge pickup. So, solo na lang yung neck. Okay, buksan natin yung strangle switch. Yon. So ngayon naman lilipat tayo sa tinatawag na rhythm circuit nitong Jaguar. Kapag itong switch na to inangat natin, gagana na yung rhythm circuit. So ito na yung gumagana ngayon. Ito palang rhythm circuit, ang ginagawa nito is sina-activate niya yung neck pickup lang. So itong control sa baba, wala nang silbi yan. Bali, ang gumagana mo na lang talaga na pickup is itong neck pickup. Yung bridge pickup, wala na siya. Meron siyang sariling volume tsaka tone. Testing natin all the way yung volume tsaka tone ng neck pickup. At kung mapupunan nyo rin, mas magiging warmer yung tunog nitong neck pickup na to kasi may kakaibang capacitor na kinabit dito para mas maging warmer or darker yung tunog niya. Pakinggan natin. So for reference, ito yung neck pickup sa lead circuit na lahat naka full 10, volume tsaka tone. Lead circuit, neck pickup. Switch natin. Ito na yung rhythm. 10 sa volume tsaka 10 sa tone. So doon pa lang naririnig nyo na agad na mas darker yung tunog niya, mas bilog siya, or less trebly na yung tunog niya talaga. So ito yung tone na ginagamit ng mga nagja-jazz na gumagamit ng Jaguar. Mas rounded yung tunog niya, mas kumbaga mas dark yung tunog niya. Subukan natin tanggalan ng tone. Ayan, siniro ko yung tone, pakinggan natin. Sobrang dark. Lagyan natin konti, masyadong dark yung tunog.
Okay. Napaka-warm ng tunog nung rhythm. Gustong-gusto ko yung tunog ng rhythm kasi napaka-warm niya. Yan. Okay, so yun mga tropa, yun na nga yung ating initial testing ng ating 70s Classic Vibe Squier Jaguar. So far, so good, out of the box, okay naman yung tunog niya, pero syempre kailangan pa rin natin to i-set up kapag pinalitan na natin yung strings. So katulad na sabi ko, currently ang string na nakakabit dito ay yung 9-42 na gauge ng strings ng Fender. Ito yung ipapalit natin sa kanya, Dario 1046. Much heavier na gauge ng string, pero hindi naman ganun kabigat. Malambot pa rin naman yan. Papal lang ng konti. Maraming salamat mga tropa. Hanggang sa muli. Looking forward na gamitin tong gitara na to sa ibang mga guitar covers na gagawin natin. Maraming salamat sa inyo. Ciao.